makinig dito sa mga dumadalo po na hindi pa tiyak ang kaligtasan at lalong-lalo po sa mga first timer na ngayon lamang po nakatend. Ano po? At ngayon po, wag po muna tayo magtawa dahil ang mensahe pong ito ay napakahalaga sa ating kaluluwa. Ano po? At ngayong gabing ito po, sasabihin ko po sa inyo na unang-una sa lahat, bago ko po ito ipapayag sa inyo, ito'y naranasan ko. Dahil hindi ko naman po ito ibabahagi sa inyo kung hindi ko ito naranasan. Ano po? Naranasan ko po ang pag-ibig ng Panginoon dahil sabi niya po sa verse na John 3:16, hindi ko na po ano sa inyo, sasabihin ko na lang po, makinig na lamang po kayo. Ang sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ano nga po ba sinasabi sa atin ng Ama sa John 3:16? Ang sabi niya po doon, mahal na mahal niya ang lahat ng tao. Mahal tayo ng Panginoong Isus. At ako po, isa po ako sa inibig, pinalaya, pinatawad ng Panginoong Isus. Dahil ang sabi po niya sa John 3:16, binigay po ng Ama ang Panginoong Jesucristo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para ano? Para alisin ka sa apoy ng impyerno. Para alisin ka sa kapahamakan na darating dahil ang kaluluwa natin, kapag ka nawala dito ay may dalawang patutunguhan, langit at impyerno. At ngayon po sabihin ko sa inyo, ayaw ng Panginoon na maranasan natin ang apoy ng impyerno dahil ang sabi niya sa John 3:16, ikay mahal na mahal niya at ayaw niya na maranasan mo yung apoy ng impyerno o yung kapahamakan na dapat ay si Satanas lamang ang nandaroon. Ngunit gusto ng Diablo na mapasama ang mga tao sa apoy ng impyerno dahil si Satanas ay palaging gumagawa ng mga kasalanan. Pero ang nais ng Diyos ay maranasan natin ang buhay na walang hanggan. At saan yung buhay na walang hanggan na yon? Doon sa kalangitan. Dahil ang sabi po sa John 3:16, uulitin ko po sa inyo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kahit binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinasabi ko nga po dito sa inyo, nais ng Panginoon na maranasan ninyo yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa atin dahil uulitin ko po, mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesus, mahal na mahal ka. Ikaw, tayong lahat ng mga tao, anumang uri ng tao ay mahal na mahal ng Panginoong Hesus. Ano po? At ngayon po, nais mo bang tanggapin yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin? At nais mo pong maligtas ang nag-iisa niyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Amen po, no? At ngayon po, patuloy po tayo makinig sa mga mensahe na ipapahayag sa atin ng Panginoon. Dahil sabihin ko rin po sa inyo, sa verse na Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At ang sabi rin po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ano nga po ba sinasabi sa Roma 3:10 at Roma 3:23? Ang sabi po doon, lahat tayong mga tao ay makasalanan sapagkat ang sabi niya sa Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kung sinasabi mong hindi ka nagkasala, kung sinasabi mong gumagawa ka na mabuti, hindi lahat ng mga tao. Sabi doon sa Roma 3:10, tayong lahat ay makasalanan kahit ako. Nagkasala din ako, nakagawa rin ako na hindi maganda. Dahil ang sabi doon, walang matuwid, wala kahit isa, walang ninuman ni isang tao na matuwid dahil lahat tayo sa paningin ng Diyos ay nagkasala. At ang sabi rin niya sa Roma 3:23, lahat tayo ay bagsak sa pamantayan ng Diyos. Yung walang nakaabot sino man ni isa sa pamantayan ng Diyos dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. At palaging bagsak ang tao sa pamantayan ng Diyos dahil lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala sa kanyang paningin. Ang tingin sa atin ng Diyos ay maruming basahan. Ang tingin sa atin ng Diyos ay basura sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. At bakit tayo naging basura sa paningin ng Diyos? Dahil sa kasalanan na nagagawa ng tao, kaya tayo naging basura sa paningin ng Diyos. Dahil lahat ng tayo makasalanan. Ano po? At ngayon po, may tatanong po ako sa inyo. Alam niyo po ba ang kabayaran ng ating kasalanan? Kamatayan. Tama po yun. Dahil ang sabi sa Bible, ang Bible po mismo ang nagsasabi sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At ano nga po ba yung kamatayan na sinasabi sa Roma 6:23? Ang kamatayan na sinasabi doon ay kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Ito po, kinukuha ko po yung oras niyo po o yung atensyon para po makinig dito sa mga dumadalo po na hindi pa tiyak ang kaligtasan at lalong-lalo po sa mga first timer na ngayon lamang po nakatend. Ano po? At ngayon po, wag po muna tayo magtawa dahil ang
mensahe pong ito ay napakahalaga sa ating kaluluwa. Ano po? At ngayong gabing ito po, sasabihin ko po sa inyo na unang-una sa lahat, bago ko po ito ipapayag sa inyo, ito'y naranasan ko. Dahil hindi ko naman po ito ibabahagi sa inyo kung hindi ko ito naranasan. Ano po? Naranasan ko po ang pag-ibig ng Panginoon dahil sabi niya po sa verse na John 3:16, hindi ko na po ano sa inyo, sasabihin ko na lang po, makinig na lamang po kayo. Ang sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ano nga po ba sinasabi sa atin ng Ama sa John 3:16? Ang sabi niya po doon, mahal na mahal niya ang lahat ng tao. Mahal tayo ng Panginoong Isus. At ako po, isa po ako sa inibig, pinalaya, pinatawad ng Panginoong Isus. Dahil ang sabi po niya sa John 3:16, binigay po ng Ama ang Panginoong Jesucristo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para ano? Para alisin ka sa apoy ng impyerno. Para alisin ka sa kapahamakan na darating dahil ang kaluluwa natin, kapag ka nawala dito ay may dalawang patutunguhan, langit at impyerno. At ngayon po sabihin ko sa inyo, ayon ng Panginoon na maranasan natin ang apoy ng impyerno dahil ang sabi niya sa John 3:16, ikay mahal na mahal niya at ayaw niya na maranasan mo yung apoy ng impyerno o yung kapahamakan na dapat ay si Satanas lamang ang nandoon. Ngunit gusto ng Diablo na mapasama ang mga tao sa apoy ng impyerno dahil si Satanas ay palaging gumagawa ng mga kasalanan. Pero ang nais ng Diyos ay maranasan natin ang buhay na walang hanggan.